Hello mga kuys! Ngayong araw nga ay magpa-practice tayo ng shooting. Isang way rin kasi ito para naman maging active pa rin ang ating katawan. Bukod kasi sa ito ang hilig ko, para sa akin mahalaga rin ito upang kahit papano ay nakakapag-ehersisyo na rin para sa kalusugan ng pangangatawan, lalo na kung sasabayan pa natin ng masusustansyang pagkain. Syempre, bago tayo magsimula sa shooting ay mahalaga ring mag-warm up muna tayo. Disclaimer lang mga kuys, hindi ako fitness coach at marami pa akong hindi alam pagdating sa pangangalaga ng kalusugan ng ating katawan at ganun din pagdating sa basketball. Mahilig ako sa basketball pero hindi ganun kagaling at bihira lang din nakakapaglaro dahil ginagawa pa ang basketball court sa aming barangay at bihira lang ang managyayaya. At kung meron man, minsan ay sa malayo at madalang na, lalo na't nagmahal na rin ang gasolina kaya minsan hindi na lang sumasama. Mabuti na lamang at may malapit na basketball court dito sa amin, kahit nasa kabilang barangay pa ako dumadayo ay ayos lang dahil mayroon naman akong gamit na bisikleta kaya hindi ko problema ang gasolina at nakadadagdag pa sa aking ehersisyo. At heto na nga, habang nagwa-warm up na ako ay may dumating na isang teenager. Hindi ko siya kilala kaya naman hindi ko alam ang kanyang pangalan dahil na rin sa hindi ako taga rito sa kanila. Maya-maya nga'y lumapit na siya at gustong sumali sa shooting. Ang akala ko nga ay simple lang ang batang ito pero napaka-shooter pala. Nang hindi na nga pumasok ang huli kong tira ay nagkaroon na siya ng pagkakataon at tila naging rebounder o assistant ako. Hindi ko alam yung termino pero sa madaling salita tagapulot niya ako. May potensyal nga ang batang ito at mukhang mabait din. Maya-maya nga ay pinahinto ko na muna siya at inaya maglaro ng 10-10 shooting. Hindi ko alam kung existing na ang larong ito pero inimbento ko lang para gawing laro ng mga mahilig sa shooting. At ipinaliwanag ko na nga sa kanya ang laro at ako na nga lang ang kanyang pinauna. Kahit na meron dapat itong toss coin para naman maging fair kung sino ang dapat mauna. Pero dahil nga sa magaling siya at mabait, ako na ang kanyang pinauna. Simple nga lang ang larong ito. Paunahan lang makapuntos ng 10. Kada hindi papasok ang tira, mapupunta sa kalaban ng bola. At hanggat pumapasok ang kanyang tira, ay tuloy-tuloy lamang sa kanya ang bola hanggang umabot ng 10 ang kanyang puntos. At kung sino ang natalo sa unang set, ay siya naman ang mauuna sa pangalawa. At kapag nag-tie naman sa dalawang set, ay mayroong pangatlo o final set. At kung hindi naman, kung sino ang dalawang beses nakapuntos ng 10 ang siyang panalo. Kaya ko ito tinawag na 10-10. Hindi nga pala ito pustahan mga kuys ha. Hindi rin kasi talaga ako mahilig magyaya ng pustahan. Kaya laro lang talaga at nang maiwasan na rin ang mga away o di pagkakaunawaan kung sakali dahil lang sa pera. At sa kalagitnaan nga ng aming paglalaro ay mayroong nakakagulat na pangyayari na hindi namin inaasahan. At hindi nga kami makapaniwala sa nangyari dahil nga sa sobrang bihira o halos imposibleng mangyari ang bagay na ito. At nagpatuloy na nga kami sa paglalaro at sa huli ay nakumpleto ko na ang 10 puntos kaya tayo ang nanalo sa unang set. At heto na nga ang pangalawang set at siya naman ang mauuna. At nang hindi na nga siya nakapuntos ay nagkaroon na ako ng pagkakataon upang tapusin ang pangalawa o final set. At sa huli nga ay tayo ang nagwagi. At hanggang dito na nga lang muna tayo mga kuys. Magkikita pa tayo sa mga susunod na videos. Paalam!